Hi guys, once again, advice for the days. Huwag kang matakot sa lahat ng mga trial na ibibigay sa iyo ng ating Diyos Ama. Bakit po? Dahil siya po ay lagi nakag-agapay sa atin. Inibigyan ka lang niya ng trial, ng mabigat, ng malupit, sinlaki ng dagat ang problema mo, halos hindi mo na makayanan, pues lumapit ka lang sa ating Diyos Ama. Tsak na tsak, gagabayan ka niya, tutulungan ka niya sa mga problema mo. Basta manalig magtiwala ka lang na lahat walang imposible sa ating Diyos Ama. Yung mga trial na yan ay magiging lesson mo, magiging aral mo sa buhay, magiging ano yan para maging matatag tayo in the future. Kasi pag hindi tayo susubukin na ating Diyos Ama ngayon, aalisin yung mga taong hindi nakarapat-dapat sa buhay natin. Masasaktan tayo kasi aalisin niya yung mga toxic sa buhay natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga ano natin dyan na iniisip natin agam-agam sa buhay natin, mga problema natin. Lahat yan masusolusyonan na ating Diyos Ama na yan. Huwag kang matakot, manalig ka lang. Dahil experience ko na po yan. Dahil ako po ay ilang beses na akong inaalis ng ating Diyos Ama na patigas kasi ulo ko eh. Pilit akong naghahanap ng panandaliang sasaya ko. Bandang huli, hindi rin pala ako masaya. So, yung mga panandaliang saya, relasyon, hindi rin pala makakatulong yun. Dapat po ang ginagawa natin, nananalig tayo, nananalangin tayo, humihiling tayo na makakasama natin sa buhay, na siya dapat ang magbibigay, hindi jowa tayo ng jowa, parang atit-natat ka magka-jowa. Hindi pa pwedeng mag-move on ka muna, tapos pag-heal ka na yung puso mo, saka manali ka na bigyan ka ng ating Diyos Ama ng makakapasama mo dito sa ibabaw ng mundo, makakapartner mo ba, makakasama mo sa panghabang buhay. Siyempre, lagi mo idadalangin, dadasalihan, wag yung jowang-jowa ka na. Kailangan lahat ipapasa Diyos natin, mga problema natin, hiling natin, lahat yan kailangan ipapasa Diyos natin. Kahit pinaplano mo sa buhay mo, ipasa Diyos natin lahat yan para ginagabayan tayo ng ating Diyos Ama sa ating buhay, para nagagabayan niya tayo at hindi tayo naliligaw ng landas. Kapag di natin pinapasa Diyos lahat ng mga plano natin sa buhay, pagjajowa natin, ay tsak na tsak, maliligaw ka na landas, marorong turn ka at masasaktan ka. Huwag mo kasing gawing mundo ang tao. Ang tao kasi wala tayong assurance na mag-stay yan. Pero ang Diyos Ama, malaking assurance natin dyan. Hindi siya mangiiwan sa atin kahit kailan. Iwan ka man ng lahat, pero ating Diyos Amang mananatiling kasama natin magpakailanman hanggang sa kabilang buhay, hanggang sa kamatayan. Siya lang ang ating pwede nating sandalan, lapitan at hingaan at sambahin at mahalin. Siya lang ang magmamahal sa atin ng totoo at walang iba. Ang tao wala. Hindi sila wala tayong assurance dyan na mamahalin tayo at mag-stay sila. Lahat sila aalis. Pero ang Diyos Ama, siya lang ang mag-i-stay sa atin at magmamahal ang totoo. Basta magsisi ka lang sa iyong lahat ng kasalanan nagawa dito sa ibabaw ng mundo. Pagsisihan mo lahat ng mga kasalanan mo ginawa dito sa ibabaw ng mundo at manalig mo ng palataya sa ating Diyos Ama na lahat ng mga problema mo, alalahanin mo at hinihiling mo na makasama sa buhay. Lahat yan, ipasa Diyos natin lahat yan. Bigay mo na natin sa ating Diyos Amang nasa taas ang lahat natin dalangin, panalangin. Dapat kasama natin siya sa buhay natin. Dahil pag wala tayong Diyos Ama sa ating buhay, hindi tayo masaya. Kaya hanggang dito lang advice. Ingat po tayong lahat and God bless.